Hi guys, tara biyahe tayo ngayon sa GrabCar. Time check is 6:30 na ng umaga. So kakalabas lang natin. Araw naman ng Sunday ngayon, October 5, 2025. So pagka ganun kasi pag mga Sunday medyo late tayo kasi medyo mahina yung booking. Pagka ganun medyo mabagal yung pasok ng booking. Dahil nga yung mga tao syempre nagpapahinga pa sila sa kanilang mga bahay-bahay. So minsan late na sila lumalabas ng bahay, kaya medyo matumal. Pero okay lang yan, kahit may paisa-isa, maganda lang mas maaga dahil wala pa masyadong traffic. Sunday naman ngayon, so expect mo na wala masyadong traffic. So subaybayan nyo ako mamaya, ipapakita ko sa inyo magkano kikitain natin ngayong araw na to and anong oras tayo makaka-uwi ng bahay. Nga pala, pupunta muna tayo dito sa may malapit sa amin na gasoline station. Bibili lang tayo ng kape. May 7-Eleven kasi dito malapit. Bili lang ako ng kape. Meron pa naman akong gas, 3 bar pa to. So mamaya na tayo magpapagas. Pag mga 1 bar na lang. Itipid-tipid tayo ngayon kasi medyo matumal nung mga nakarang araw. So bawi tayo ngayong linggo. Try natin, sana makarami. Target ko maka 4,000 ngayong araw na to. Anong oras kaya ako makakauwi nito? So tara, samahan nyo ako. Hi guys, pinasukan na tayo ng booking dito sa may Avida Tower, dito sa may Yakal, Makati. Papunta ng poblasyon lang, 135 pesos yung fare. So bali standard booking to. So tara, pick upin ko lang yung passenger natin. Hi guys, na-drop na natin yung passenger natin dito sa may Rockwell. So bali 14 minutes bago natin na-drop. Ang fare is 135 pesos. And then pinasukan tayo kaagad ng booking naman pagka-drop natin. Dito rin sa may Rockwell, papunta naman siya ng saan to? Taguig, Hagonoy Taguig. Ang fare is 235 pesos. Nga pala guys, naka-off yung saver natin. Standard booking lang kinukuha natin ngayon. So tara, kunin ko lang and then video ako pag baba ng passenger natin. So malapit na tayo sa destination natin. So nakiusap yung passenger natin na mag-withdraw lang siya dito sa BPI. So okay lang naman, along the way naman, sobrang lapit lang naman. Kaso medyo pila, pangatlo yata siya, pangalawa sa pila. Pero ayos lang, dahil nga wala tayong magagawa, wala rin siyang pambayad. So kailangan niya mag-withdraw. So ayos lang. So antayin natin, hindi naman siguro mag-push ng mga 5 minutes to, mga 2 minutes lang. So pag nakikiusap, okay lang. Pero nasa sa atin pa rin yan mga driver kung pagbibigyan natin or hindi. So ako nga, medyo mabay tayo ngayon, araw naman ng linggo, wala traffic. So sige, antayin na lang natin si passenger. Hi guys, nahatid na natin si passenger dito sa Taguig. So ang fare niya is 200 plus, nasa 235 pesos. 25 minutes natin biniyahe, 10 kilometers. So medyo okay na rin yun. Actually hindi ko na binibilang yung kilometers basta mabilis natin nahatid. Basta in 30 minutes or mas mababa sa 30 minutes nahatid na kaagad natin yung passenger. Tapos yung fare mga ganun 200 plus. So panalo na tayo doon. Pero pag lumagpas pa doon, minsan kasi pag sobrang traffic, yung 100 plus na pamasahe natin minsan umabot ng 30 minutes. So talo na tayo. Dapat in less than 30 minutes matid natin yung mga ganun 200 plus para hindi naman tayo talo. So ngayon nga, pinasukan tayo ng booking Santo Niño Parish papuntang Upper Bicutan. So 99 pesos. Pick upin ko lang. Bali cash to. Buti medyo mabilis yung pasok ng booking ngayon kahit linggo. So 1 kilometer 5 minutes. So tara. Yun na nga guys, natin yung pangatlong passenger natin dito sa Taguig. Mahirap lang dito sa Taguig, sobrang sikip ng daanan. Ang daming nakapark. Talagang dahan-dahan ka dito. Pero ayos lang, mabilis natin mga 10 minutes lang siguro natin si passenger. And ngayon nga, naghahanap na naman tayo ng additional passenger. Sana meron dito. Or sana ibalik tayo dun sa Makati, makakuha tayo ng papuntang Makati. Kasi
natin kabisado tong Taguig dito eh. Pero ayos na. Meron na tayong 469 pesos. So lagpas 1 hour na tayong bumibiyahe. Nag-start tayo ng 6:30 kaso bumili pa tayo ng pagkain. So siguro pinasukan tayo ng booking mga 6:45 na. So ayos lang. At least meron na tayong 400 plus. Kunti na lang. So update ako ulit mamaya pag pinasukan tayo ng booking. Ayun guys, pinasukan na tayo ng pang-apat ulit nating booking. Dito lang sa South Signal papuntang PUP Taguig. So ang fare niya is 109 pesos. So tara, pick upin lang natin si passenger. So nag U-turn lang ako dahil inayos natin yung camera natin. Mabuti hindi pa tayo maalis dito, hindi pa tayo lumalayo. Pinasukan naman tayo kagad ng booking. Yun lang ang problema guys pagka ganitong Sunday, wala kang traffic pero sobrang baba din ng fare. Pero okay lang din kasi mabilis natin nahatid yung passenger. So marami nga lang 100, less than 100 na booking pero okay na. Pag inipon-ipon mo rin kasi yan, malaki-laki rin. Kaysa naman minsan sobrang layo tapos sobrang traffic naman. Talo minsan eh. Minsan yung 300 pesos, minsan is 1.5 hour mo bibiyahin. So maganda na itong pa-iksi-iksi. Tapos mabilis natin nahatid. Kaso ang problema dito yung pick up time kasi nga unlike dun sa isang malayuan, isang pick up ka lang, kunyari 3 minutes pick up ka lang, so mahatid mo dire-diretso. Unlike dito sa mga maiksi, so pag every 3 minutes pag inipon mo, malaki-laking oras din ang mawawala sa atin sa pick up pa lang. Pero ayos na, tuloy-tuloy pa rin tayo, bibiyahe tayo, sayang naman kita natin ngayong Sunday. Hi guys, kakababa lang ng passenger natin dito sa may PUP. Pinasukan tayo kagad ng booking. Actually hindi pa nakakababa siya, may pumasok agad ng booking. Malapit lang, papunta lang to ng SM Bikutan. Ang fare is 73 pesos. So tara, pick upin lang natin. Hi guys, dito tayo ngayon SM Bikutan. Grabe ang lilit ng booking na binibigay natin. 100, 100 plus, 99, 73. Mabuti na lang pinasukan tayo ng medyo malaki-laki ngayon. Papunta ako sa pick up location. From dito sa Upper Bikutan papunta siya ng PITX. Ang fare is 289 pesos. So far ito yung malaki-laking booking na binigay sa akin ngayon. Kanina sobrang gurami, ang liliit. So mabuti na lang pinasukan tayo papuntang Paranaque. Sana maganda-ganda ang booking doon. And kung wala, ikot-ikot tayo dun sa may MOA. Okay dun sa MOA kahit maiksi lang, at least walang traffic dun, mabibilis lang mahatid. Kaysa dito sa Taguig medyo nadidelay kasi sobrang sikip ng mga daanan, ang daming nakapark lalo na dito sa Lower at Upper Bikutan. Sunday pa ngayon, halos lahat ng mga tao na sa bahay lang, kaya ang daming nakapark sa kalsada. So pick upin ko lang yung passenger natin and mag-video ako ulit mamaya pag na-drop na natin. Hi guys, na-drop na natin ng passenger natin dito sa PITX. So ang fare niya is 289 pesos. Medyo malaki-laki. Pero ngayon hindi na tayo ulit pinasukan dito sa PITX. Pag wala ditong booking, diretso tayo ng MOA. Try natin maghanap ng booking doon. Sana makakuha tayo ng mga long shot katulad doon kahit mga 200 plus pataas. Pag mga 100 kasi medyo mabagal yung takbo ng income natin. Ngayon nga nakaka 936 pesos na tayo. Time check nga pala is 9:31 na. Nasa kulang-kulang 3 hours na tayo bumibiyahe. Tapos yung kinita natin wala pang 1,000. Pero ayos lang, bawi tayo mamaya, sana lumakas yung booking. Medyo mababa talaga yung fare ngayon, kaya medyo mahina talaga yung pasok ng income natin. Mahina ang angat. Pag malakas kasi minsan in 2 hours nakaka 1,000 tayo. Pero ngayon nga 3 hours na yung nakukonsume natin. Actually magti 3 hours pa lang naman, pero wala pa tayong 1,000. So update ako mamaya ulit pag mayroong booking na pumasok. Sana makarami pa tayo. Hi guys, pinasukan tayo ulit ng booking dito PITX. So pinaikot lang tayo and then pinasukan din naman kaagad. So ang
Ang fare is 118 pesos. Papunta naman siya ng Conrad dito sa may Molobesia. So malapit lang to. Tara, let's go. Hi guys, dito tayo ngayon MOA. Kakababa lang ng passenger natin dito sa may Conrad. So hanap lang ako ng gasoline station. Pagas lang tayo and then naihi din kasi tayo. Time check is 9:54 na, magte 10 o'clock na. Wala pa naman akong booking ngayon. So okay lang, pagas muna tayo tapos backpack ulit. Sana maka 2,000 tayo mga tanghali para bago tayo kumain kailangan naka 2,000 muna tayo. So yun yung target natin. Pero sa tingin ko medyo malabo dahil nga paisesa yung booking, maliliit. Hindi yung malalaki yung binibigay sa atin. Pero ayos na, kaysa walang booking, kaysa nakatambay tayo and paikot-ikot, sayang ng gas. At least ito kahit maliliit lang, mabilis lang naman matapos. So tara, pagas muna tayo. Hi guys, andito tayo ngayon sa Caltex, dito malapit sa MOA. Kain muna tayo, bumili ako ng pagkain. Yung ano na, yung ready to eat na dito sa may Caltex, sa may 7-Eleven. Kakatapos lang natin magpagas and then kunting ihi na rin. Wala pa rin booking. Actually naka-open pa rin yung app natin. In case pasukan tayo, diretso takbo ulit. Pero so far wala pang pumapasok kaya kain muna tayo. Para mamaya pag may marami ng booking, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ulam natin is liempo and then may konting kangkong. Pwede na yan. So tara, kain muna tayo. Hi guys, kakatapos lang natin kumain. Pasukan tayo ng booking dito sa may Sea Residences dito sa may MOA. Papuntang NAIA Terminal 2. Ang fare is 125 pesos cash. So tara, let's go. Hi guys, dito tayo ngayon sa Terminal 2. Kakababa lang ng passenger natin. May pumasok na booking. So dito din Terminal 2. Kaso nasa taas tayo sa departure, sa arrival daw siya. So nalito ako kasi dito sa booking nakalagay departure area. Pero chinat ko nga siya, nasa arrival daw siya, nasa C1. So sige, puntahan lang natin. Actually nakababa na rin ako, malapit lang naman ang ikutan dito. Clear naman yung Terminal 2. Yung iba kasi ayaw pick up dito, iniwasan tong airport dahil nga maraming nanghuli. Pero so far clear naman dito sa ano, sa Terminal 2. Wala masyado dito. Basta alam ko hiningan ng ID dito ng Grab eh. So check natin kung hihingan tayo ng ID rito. Kasi dun sa announcement ni Grab, lahat ng terminal hinihingan ng ID. So pag pick up ka, kailangan mo na magpakita ng ID sa gwardiya yata eh. Pero so far ngayon pa lang naman ako makaka-pick up. So tingnan natin. So tara, pick upin lang natin. Hi guys, kakababa lang ng passenger natin dito sa Hotel 101 dito sa may EDSA Pasay. Ang fare niya is 180 pesos. Grabe, hindi magkapareho yung fare. Kanina nag-pick up tayo sa may Sea Residences. Actually halos katabi lang yun ng Hotel 101. Papuntang Terminal 2. Ang fare is 125 pesos lang. Samantala galing Terminal 2 papunta rito sa Hotel 101 is 180 pesos. Ano same yung layo, pero ang layo ng diferensya ng fare. Hindi ko alam kung paano ba kino-compute yan. Hula-hula na lang ba tayo ngayon? Dito tayo ngayon along EDSA. Balik tayo ng Molobesia. Hanap naman tayo ng panibagong booking. So far nakaka 1,360 pesos na tayo. Time check nga pala is 11:11. So alas 11 na. Sana maka 2,000 tayo bago mag-alauna. Tapos tingnan natin, idlip-idlip tayo ng konti. Tapos biyahe naman tayo mga alas 3 siguro hanggang alas 10 ng gabi. Maka 2,000 din tayo. So para maka 4,000 tayo, ma-achieve natin yung 4,000 ngayong araw na to. Wala naman masyadong traffic, kaya okay lang bumiyahe. Sobrang init lang ngayon. So ingat-ingat tayo sa mga bumibiyahe dyan. Ingat-ingat. Huwag niyong kalimutan magbaon ng tubig.
para maka-rehydrate tayo. Ako bumili ako kanina sa 7-Eleven kasi nakalimutan ko bumili ng tubig. Tara, update ko kayo pag may pumasok ulit na booking. Sana sunod-sunod na and sana malalaki yung bigay sa atin ni Papa G. Hi guys, may pumasok ng booking sa atin. Mababa lang, 108 pesos yung fare dito sa may Harbor Square papuntang Santa Ana. So medyo malapit lang to pero sobrang late lang pamasahe. Pero ayos na kasi nga tanghali naman ngayon, wala masyadong pumapasok na booking. Pwede na to. So tara, pick upin ko lang. Hi guys, may booking tayo kaagad. Pagkababa ng passenger natin, pinasukan tayo. From dito, Fillmore, Makati, papuntang Ermita. Ang fare is 182 pesos. So tara, pick upin lang natin yung ating passenger. May sumunod tayong booking agad. Tuloy-tuloy yung booking natin ngayon. 329 yung fare. From dito sa may SM Manila, papunta ng South Triangle sa may Quezon City. Sana mabilis natin mahatid para kahit paano ayos yung kita natin. Malaki-laki din to, 329 pesos. So tara, pick upin lang natin yung passenger natin. Hi guys! Nahatid na natin yung passenger natin dito sa Sergeant Esguerra sa Quezon City. Actually panalo yung booking na yun, 329 pesos, ang laki. Tapos 30 minutes natin biniyahe papunta rito dahil walang traffic. Galing ng sa may tapat ng SM Manila. Minsan nakakachamba tayo ng mga ganong booking, panalo tayo. Kasi ang target natin dapat within 30 minutes at least 250 pesos yung target income. Panalo na tayo pag meron tayong 250 pesos sa loob ng 30 minutes. Pero yun nga, umabot ng 329 pesos. So nakakatuwa, sana maraming ganong booking tayo ngayon. So update ako ulit mamaya pag pinasukan tayo ng booking dito sa Quezon City. Let's go! Pinasukan tayo ng booking dito Quezon City. Kaso yung fare is 64 pesos. Tapos yung pick up ko is 1.5 kilometers, 5 minutes. Pero ayos na yan. Balag-balag na yan. Pagka ganitong matubal, hindi tayo namimili ng booking. Kasi pag madalas tayo mag-cancel, parang humihina yung pasok ng booking sa atin. So ayos na yan. Tara, let's go! Hi guys, na-drop na natin si passenger dito sa may Quezon City. Mabilis lang, 6 minutes lang natin kaagad. Actually mas matagal pa yung pick up ko sa kanya. Kaso yun nga, 64 pesos lang yung payment. So far, wala pang booking na pumapasok. Although medyo umaambo na ngayon, sana medyo lumakas-lakas ng konti maya-maya para lumakas din yung booking. Pag lumalakas-lakas yung ulan, maraming nagbo-book eh. Pagka magaytong ambon-ambon lang, wala pa yan. Wag lang lumakas na sobra, tas bumaha. Delikado, hihinto na tayo dyan sa pagbibiyahe. Pero pagka ganito lang, and makulimlim and medyo umulan-ulan, yan, malakas booking yan. So update ako mamaya. Gapang muna ako papuntang siguro Robinsons Magnolia. Baka maraming booking doon. Try natin pumunta doon. Kasi dito sa Quezon City mahina talagang booking dito eh. Kahit noon pa pag napupunta ako rito, wala akong masyadong nakukuha booking. Kaya ang ginagawa ko, gapang papuntang Robinsons Magnolia. Kasi doon kahit pa paano may mall doon and may mga condo. So marami nagbubook doon. So update ako ulit mamaya pag nakakuha tayo ng booking. Medyo inaantok-antok na tayo pero pakiramdaman natin kung bibiyahe pa tayo. So sana pasukan pa tayo ng malaki-laki para sulit naman yung ano natin, biyahe. So tara. Hi guys, pinasukan tayo ng booking. Mga maiksi lang, actually pangalawa na to na maiksi. Kanina kakahatid lang natin, 74 yata yun yung fare. Dito lang sa may Along Aurora Boulevard. Papunta lang dito sa Little Baguio. Ngayon naman pinasukan tayo ng booking. Ang fare is 100 pesos. Dito pa rin, papunta lang siya ng badminton court dito sa may San Juan din. So okay na to, yung pakunti-kunti lang. At least mga 5 to 8 minutes na atid na natin. Wala rin masyadong booking dito. Mga gurami lang kung tawagin nila. Pero ayos na. Update ko kayo ulit mamaya pag pinasukan tayo ng maganda-ganda. Hi guys, pinasukan tayo kaagad ng booking. Kakababa lang ng passenger natin. Dito sa Gilmore yung pick up natin papuntang Glorieta, Makati. 200 plus yung fare. 200, magkano to?
224 pesos. Papunta lang siya ng Glorieta 3. So malapit lang ako sa pick up location. Tara, puntahan na natin. Andito na tayo sa pick up location, Gilmore Tower. Antayin lang natin si passenger. Merong nagbanggaan dito sa likod ko. Move It at kotse. Wasak yung unahan ng motor ng Move It. May pasahero pa si Move It. Pero okay naman, ayun, nakakatayo naman sila. Nag-uusap na lang sila sa gilid. Hi guys, andito tayo ngayon sa Quezon City. So kanina yung passenger natin galing San Juan papunta dapat ng Glorieta. So nag-change destination sila, papunta na lang ng Rockwell. So ang fare is 200 plus na lang, 232 yata yun. And then pagdating ng Rockwell, may pumasok sa ating booking papuntang Western Bikutan, 182 pesos. Ang maganda lang, pagdating ng Bikutan, may pumasok na booking papunta dito sa Diliman sa Quezon City. Ang fare is 500 plus, 518 yata yun. So maganda-ganda. So far nakaka 3,170 pesos na tayo. So time check nga pala is 3:44. So kaya pa yata natin maka 4,000, kunting push pa. Actually nag-set ako ng my destination ngayon papunta ng Molobesia kasi ayoko dito sa Quezon City. Medyo ma-traffic dito Balik ako doon, sana pasukan tayo. And nagmerienda muna ako dito sa Quezon City. May mga pumapasok kaso maiksi lang. Hindi ko ina-accept kasi nga mababa lang, yung maliit lang yung binibigay na opportunity. Sana pasukan tayo kahit papuntang Makati para malaki-laki, para bago mag alas 6 maka 4,000 tayo. So update ko kayo mamaya pag pinasukan tayo ng booking ulit. Hi guys, pinasukan tayo ng booking dito Fisher Mall papunta ng Tondo. Ang fare is 195 pesos. So ito na, malapit na ako. Pick upin ko lang. Sana mabilis natin matin to. Actually malapit lang Rizal Avenue lang Hi guys, natin na natin si passenger dito sa may Tondo. Malapit lang to, dito lang sa pagpasok ng Abad Santos. And then pinasukan din tayo ng booking dito sa may Tondo rin. Papunta lang to ng Binondo sa may malapit sa Chinatown. Ang fare niya is 116 pesos. Bali naka discount ng 20%. Pick upin ko lang yung passenger natin. Hi guys, andito tayo ngayon sa may 168 Mall. Traffic dito. Pero pinasukan tayo ng booking papuntang Molobesia. Mula dito, ang fare is 400 plus. So maganda-ganda. Kasi nakaset tayo ng may destination hanggang MOA, sakto. Malaki-laki yung fare. Tapos mamaya set na tayong may destination pauwi ng bahay. Makaka 4,000 pesos na tayo. Ito tingin ko nasa na tayo 3,900 Kulang-kulang 3,900 na tayo. So mamaya pagdating natin ng MOA, set naman tayo ng may destination uwi ng bahay. So update ko kayo mamaya. Check natin kung magkano lahat ang kinita natin, and ibawas natin yung gas and yung commission ni Grab kung magkano lahat yung maiuwi natin. So update ako mamaya. Hi guys, time check is 6:30 na ng gabi. So kanina paghatid natin ng passenger natin sa may Molobesia, nag-set na tayo ng may destination pauwi ng bahay, and pinasukan nga tayo. From Molobesia, pinasukan tayo ng booking papunta rito sa may Bangkal, Makati. Ang fare is 242 pesos. And nagpatay na nga tayo ng app dahil malapit na to sa amin. So uwi na tayo. Kakapagod din. So bali ang total na biniyahin natin is 12 hours. Grabe, 12 hours. So actually hindi naman 12 hours yun kasi may break time tayo, mga isang oras din yung break time natin. So mga 11 hours tayo bumiyahe ng tuloy-tuloy. And naka 22 jobs tayo.
So 22 bookings yung natanggap natin ngayong araw na to. And ang kinita natin sa araw na to ay umabot din siya ng 4,125 pesos. So in 11 hours, kumita tayo ng 4,125 pesos. Pero syempre hindi pa net yan. May babawas pa tayo dyan. Ibabawas pa natin yung gas. Nagpagas tayo ng 1,000 pesos. So ang total income natin, ang maiuwi natin, ang net income ay bali 3,125 pesos. Sa 3,125 pesos na yan, yan na yung pinaka neto natin. Bawas na dyan yung kay Grab na 20%. So yan talaga yung mapupunta sa atin. Actually hindi ko na binabawas yung pagkain ko kasi may mga tip naman. So sa tip pa lang ang natanggap natin tip, nasa 100 pesos din yung natanggap nating tip na cash. And then mayroon din dito sa GrabPay nagtip ng 25 pesos. So bali ang total talaga na matitake home natin sa araw na to is 3,125 pesos. So hindi na masama sa loob ng 11 hours. So araw naman ng Sunday kasi ngayon wala masyadong traffic, kaya medyo matipid tayo sa gas. And usually pagka ganyan yung income, nasa 1,200 to 1,300 pesos yung nagagas natin pag traffic, lalo na pag weekdays. Pero ngayon nga wala masyadong traffic, kaya 1,000 lang yung napagas natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Asahan nyo na gagawa pa ako ng maraming video tungkol dito sa income para may idea kayo sa mga gustong pumasok dito sa GrabCar. Magkaroon kayo ng idea kung magkano kinikita natin araw-araw. Pagbablog ako ng mga income, lalo na yung weekdays. Ngayon kasi is Sunday, so walang traffic, kaya medyo malaki yung kinita natin. So try ko naman sa weekdays para may idea kayo kung magkano kinikita pag ma-traffic and anong oras yung maganda lumabas para kumita naman tayo dito sa GrabCar. Maraming salamat guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin. And i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Gumagawa nga pala tayo ng video regarding sa slot dito sa GrabCar and income and daily na ginagawa dito sa pagiging TNBS driver. So maraming salamat. Again, ito si Battered Husband, ang inyong GrabCar driver.